Hello, mommies! Happy New Year! Happy 2026! And ngayong 2026, we will start with a fresh vlog. Hindi na kami nakakapag-vlog like yung YouTube video regularly na may kwentuhan. And most of the time kasi reels yung ina-upload ko. Dahil yun lang ang kaya ko so far. Hindi ako masyadong nagkakaroon ng time para makipagkwentuhan sa camera. Pero this 2026, tatry natin na mag-vlog as often as I can para mag-update tayo sa mga ganap-ganap natin sa live. Si Kenzie ay magsi 7 months na, and in a few days actually, ang fresh sa eyes ng walang duyan na nakasabit dyan. Previously kasi, ang room namin ay punong-puno ng baby stuff. Hanggang ngayon naman, well, pero ito, yan kasi wala nang duyan na harang. And yes, graduate na si Kenzie sa duyan na kumot. Kasi kumot na duyan yung nakalagay dito. Ayaw niya talaga doon. And so far, napapatulog na namin siya sa bed. Yan, dyan lang siya. Dyan yung ulo niya. Tapos, pagka hinihele pa rin namin si Kenzie kapag pinapatulog siya. Pero kapag nakatulog na siya, hiniga na namin siya sa bed. Pero pag nasa baba kami mga mommies, meron siyang duyan pa rin doon. Pero hindi kumot na duyan. Yung duyan niya talaga kapag nasa sala. So pag doon, medyo mahimbing yung tulog niya. Maabot minsan 1 hour. Tapos pag nagising siya kapag tatry patulugin, maabot ng 2 hours stretch kapag hapon. Pero isang beses lang yon sa isang araw. Minsan may times na hindi umaabot ng 1 hour yung sleep niya. Parang 30 to 45 minutes. Pero okay na yon. Parang recently mga mommies nagsisleep regression si Kenzie kasi nabago yung parang pattern ng tulog niya, and yung the way na patulugin siya, parang talagang struggle kami lately, as in for the past few days. Ganun siya na kapag hinihili namin siya, talagang parang nagpupumiglas siya, nilalabanan niya yung antok niya, and then hindi namin sure kung ano bang nangyayari, kung sleep regression, nagngingipin or what. Pero hopefully naman mag-improve. Sabi nila kasi yung mga babies dumadaan sa growth spurt. Parang irritable sila ganyan kapag may bago silang milestone na natututunan. So hopefully yun lang yun, and hopefully hindi na tumagal pa kasi sobrang ang puyat ko, talagang hindi ko na alam ang salitang tulog mga mommies kasi ang out ko sa work is 1 a.m. By the time nahihiga na ako, pagising-gising na siya niyan. Every hour na siyang gising. And recently yung gising niya, hindi siya nakakatulog sa breastfeed. Ayaw niya ng breastfeed. Ang gusto niya, ihehele siya. Talagang ihehele siya ng malala bago siya makatulog ulit. Which is very exhausting, lalo na sa akin na, alam mo yun, 1 a.m. 1 a.m. start na dapat ng aking tulog, pero wala, ganun talaga, laban lang. Ewan ko ha, ever since talagang struggle kami sa tulog ni Kenzie, pero I'm manifesting and praying na this 2026 ay hopefully Lord, ma-improve na sana ang sleep ni Ken. Nasa kabilang kwarto si Kenzie naglalaro because sabi ko parang kakatapos ko lang siyang pakainin ng solid food, which is nagpupuree pa rin siya, puree pa rin vegetable, sayote kanina. And ayan, magmi-me time muna ako habang nalilibang si Kenzie kasi maya-maya aantukin na siya. So, ang favorite kong panoorin, sorry sa ingay yung electric fan, ay patapusin ko yung Stranger Things sa Netflix. Ito lang yung me time ko, and parang saglit lang, 1 show lang, and din na yun, alaga na uli ng baby. Pero at least meron tayong konting me time. And kasi kapag tulog si Kenzie, hindi naman ako pwedeng manood kasi nagpe-play kami dito sa TV ng pampatulog niya. So, ayan, manonood lang ako mga mommies. I'll see you guys later. Frank, say hi. Please tell me that. Hi. It's inside the trap. Enter Vecna's sick mind and ambushes him. In your face, but tight. And then... Ito na si Kenzie. Ang likot-likot na po ni Kenzie. Pero usog. Ito yung binili namin sa TikTok shop.
na busy mat. Busy mat kasi ayan, pinagkakabisi-bisihan niya yan kung ano-anong pinagagawa niya, pang aliw-aliw and everything. So, ayan. Para hindi nakukuha, tas isusubo. So, hila-hila lang siya dyan ng kung ano, anik-anik. Kasi mahilig magsubo-subo ang bata. Kagaya ngayon, may sinusubo na naman. At ang hilig niyang isubo, favorite niya yung tissue. Yan, tissue, plastic, ganyan. O, yan, o, subo. So, minimake sure namin lahat ng gamit na nandito is malinis, nahugasan, para pag sinubo, walang germs na. Anong gusto? So, magpapump lang ako mga mommies. And may pasok pa ako later. And, hi! Iniisip ko mga mommies is, si Prime ay may pasok na sa Monday. So, that means back to regular programming. Before kasi ay, dati kasi, talagang puyat nung may pasok si Prime. Eh ngayon, simula nung nagbakasyon siya, nakakabawi-bawi ako ng tulog kasi let's say, magising si Kenzie ng 6 a.m. Ilalagay ko lang si Kenzie sa walker habang naka-work si Pao. Lalaro-laruin siya ni Pao. Eh ngayon, dahil magkakapasok na si Prime, syempre asikasuhin na siya sa school ni Pao. So kapag 1 a.m. yung out ko, no choice ako. Kung hindi, wala. Hindi ako makakaidlip. Talagang babawi na lang sa day off. At kapag may kapag walang pasok si Pao, naka-day off. So, hopefully, maging maayos na yung sleep ni Kenzie. No, Kenzie? Ayos na ang sleep. Ayos naman na ang sleep, Kenzung. Kenjing. Mabilis siyang maboard sa mga kanyang mga gawain. Talaga nga naman. Masusubok ang iyong pasensya na aliwin ng maghanap ng pagkakalibangan ng baby. Kasi maya-maya, iiyak na yan. And, kakadede lang niya. Yan, naubos niya na ang kanyang dede. 5 ounces. Ay, jig. Tumakbo na ako mga mommies kasi hindi siya pwedeng iwan ng matagal. Kaya hinarangan ko dyan. Pero, kahit itong malaking una na yan, kaya niyang dambahin yan. Kaya tayo ay panay takbo kapag bababa. And meron din kaming CCTV sa room. Yan. Para kapag tulog si Kenzie dito, tapos may kailangan gawin sa kusina. Yun, nakabantay lang kami sa CCTV para pag gumalaw-galaw siya, utusan namin si Prem bantayan or tatakbo kami paakyat. So, very, very helpful. So, magpa-pump lang tayo at kinakain ni Kenzie ang pump ko. Ngayon na, nakakaganyan na siya. Hi! Everything she showed me just seemed incessant. Gotcha. Hi, sister. Hello! Hi! 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 I love you! Bumalik na ako dito sa room. Lumabas sila Pao, Kenzie, and Prime. Tuwing hapon kasi, pagka maaraw naman, pag okay yung panahon, pag hindi umuulan, lumalabas sila. Para maglakad-lakad, maglibang-libang si Kenzie, pumunta sila sa park dito sa loob ng village. Tapos, ayun, ako nag-work ako dito. So, bumalik na ako dito kasi, hiningal ako. Wala talaga akong permanent workstation dito sa bahay. Which is why, sobrang na-appreciate ko na
laptop po ang meron ako at hindi personal computer na naka-fix sa isang table kasi ito talaga ang nag-work so far ever since nung nanganak ako at bumalik ako sa work. Super thankful ako kasi bala ko pa nun bumili ng ng talagang setup na computer. May monitor, hiwalay yung monitor, CPU, ganyan. So, since dito ako nag-work dati, dito yung table ko. Syempre wala na ngayon kasi sa baba na humihiga si Prime and si Pau. So, may kutsyon kami dito sa baba kapag gabi, and then kami ni baby is dito sa bed. Kasi pagulong-gulong na si baby and hindi na kami talaga kasya. So, ayun, yun ang aming setup dito sa room. That's why, goodbye computer table for me. Although table lang naman siya mga mommies na yun. Parang simple, foldable table lang. So, eto ang nag-work sa akin. No permanent address tayo dito sa bahay as a work from home mom. So, I love it. And that's working so far. Hi. Tinola! Morning, mommies. Today is Sunday. Finally, it's my day off and sisimba kami. Magpakulay ako ng hair, yung roots lang kasi humaba na siya. 2 months ago, nagpakulay na din ako. Pero humaba siya, mga hanggang dito na yung black. So, pangit na tingnan, kaya pina-roots ko siya. Gusto ko pang mag-darken yung kulay niya or mag-lighten. I mean, ayoko kasi nung parang ganyan na golden color. Golden brown. Parang gusto ko medyo ashy lang, pero kailangan yatang i-bleach pag parang ashy color. But yeah, that's it. We're going to church. And ipapavaccine namin si Kenzie ng flu vaccine si Kenzie. Lord, sana po hindi siya lagnatin. Sakto yun, parang gusto ko na, day off ko. Pagka pina-flu vaccine siya, just in case na mag-irritable siya sa gabi. Hindi po yata ang kanyang mommy. Kasi mga mommies, alam niyo ba kahapon yung parang isa sa mga pinaka-worst nights ever. I mean, every night naman, hindi naman talaga okay yung tulog namin lahat. Syempre, pag puyat si baby, puyat ako, puyat din si Pau, si Pride. Pakita ko na lang sa inyo yung clip. May pasok kasi ako nun, parang isa sa nagpapaworsen ng aming puyat is kapag yun nga, pagkaka-out ko lang ng 1 AM, tapos yun naman yung time ng gising niya. Mabuti na lang din mga mommies, day off ko today. So parang survive naman mamayang gabi. Pero pag yung tipong magkasunod na araw, talagang hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas. Pero thank you Lord. Syempre, kay Lord pa rin. Si Lord pa rin ang nagbibigay sa atin ng strength. Yun lang naman yung prayers ko. Actually, akala ko nga mga mommies, mag-i-improve yung sleep niya. Sabi din sa akin ng OB ko. Kasi, kapag follow-up check-up namin, nung 2 months si baby, onwards, ganyan. Lagi kong na-open up yung pagka-sleep deprived ko. Tinatanong niya kung kamusta ako nun. And then, yun lang naman yung ko nun, struggle. And hindi ko akalain na hanggang ngayon na 7 months na si baby. Hindi ko akalain na ganito pa rin. Although kay Prime kasi mga mommies, iba-iba kasi ang mga bata. Si Prime kasi nakakatulog siya sa pagkadede sa akin. Tapos, since bata-bata pa tayo noon, 20 plus pa lang tayo nung time na yon, naiinda ng katawan ko yung puyat. Ngayon kasi, ngayong trentahe na tayo,
ramdam na ng katawan ang puyat. At hindi ko na kinakaya talaga ang puyat. I mean, magbe-breakdown ako talaga. Pero syempre pinibigyan tayo ng strength ni Lord na kayanin araw-araw. Kaya yun naman talaga yung prayers ko. Kasi si Kenzie, hindi siya nakakahimbing ng tulog after midnight feed. Pero may mga worst nights pa rin na dapat tulogin namin siya, let's say 7, 8 p.m. Magigising siya 10 p.m. Sunod 11 p.m. or 12 p.m. And then oras-oras na siyang magigising. Kagaya nung clip na pinakita ko sa inyo. Yun yung isa sa mga nights na oras-oras talaga siyang nagigising. And to think na hindi siya nagsisettle sa pagpapa-breastfeed. Before kasi nung newborn pa siya, ang problema ko yun nga, lagi siyang gising. Lagi akong padede ng padede. Which is, dumidede siya. Tulog siya habang dumidede. Ngayon kasi parang mas lumala yung sa sleep pattern niya na medyo parang nag-iba na naman, which is naging pangit na naman yung gising niya. May mga times siya before na parang 4 months siya, 5 months. May mga times na nagigising na lang siya 3 a.m. na ganun yung iniintay ko, pero once in a blue moon lang yung mga siguro isang beses, dalawang beses sa isang buwan nangyari. And then most of the nights, talagang after midnight feed, oras-oras na siyang gising, which is okay sana kung nasisettle siya, pag papadedehin ko lang siya, ilalabas ko lang yung breast ko, ganyan, and then dedede lang siya, tapos tulog uli. Pero hindi, lately, ayaw niya mag-breastfeed. That means hindi siya gutom. That means he just lost his sleep and kailangan siyang ihele, i-rock to sleep, to go back to sleep. Tapos pagka binaba ko siya, maya-maya gising na naman siya. Minsan it will take us like an hour or so para maibalik siya sa tulog niya. Which is after nun, hindi naman siya nahihimbing na umaga na yung gising. Hindi ganun. Never nangyari yun mga mommies. As in, oras-oras na siyang gising nun. Which is ang sakit sa ulo, lalo na kapag 1 a.m. yung out ko sa work. And kailangan, alam mo yung pagka, by the time nahihiga na ako, nagigising na siya, ihiheli ko na siya. It will take us almost an hour para magbalik siya sa tulog. Nakikita ko 2:00 na. Hindi pa rin kami nakakabalik sa tulog, which is sobrang sakit sa ulo. Yun ang problema ko mga moms. I just wanna share, I just wanna rant, I just wanna vent out. But yeah, laban tayo. Ngayon magsisimba tayo. So, I'm gonna enjoy my day off. Thank you mga moms. See you later. Hi! We're back! Hi! Oh, sinabi ko na yung gatas din. Bagat mo. Tanong mo yung puno ng abuhan. Na. As it is, In heaven, give us this day I give you bread and forgive us as we forgive to visit, against us to not bring us, to the test and deliver us. from evil. Amen. Thank you, Lord. Amen. Good morning mo, Alicia. Good morning. Ow. Ow, ow, ow. Kenzie. Kenzie. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you, Bill. But. Morning, mommies. Today ay first day of
school ni Prime, going back to school after holidays. And nasa baba na siya. At ako ay nagkakape dahil magtitiklop ako ng mga kumot namin. And sobrang antok na antok ako kanina. Kahapon, pinavaccine na namin si Kenzie. And thank God, hindi siya nilagnat. Pagka-uwi namin, binigyan namin siya ng paracetamol to prevent yung fever. And thank God na hindi siya nilagnat. Pero, ay, grabe. Like before kasi kapag natutulog si Kenzie, ang bedtime niya kahapon is 7 p.m. Tulog na siya nun. Most of the time naman nagigising siya. 12 midnight na, 1 a.m. na, 2 a.m. ganyan. But apparently, kagabi, 10:30 p.m. pa lang. Gising na siya. So, buti na lang naka-day off ako. Grabe, oras-oras na naman siyang gising mga mommies. Palagi na lang ganun ang rant ko. Dahil, yun talaga ang struggle ko ever since sa pagkapanganak ko sa kanya. Ang sarap ng kape. Dinadaan ko na lang sa kape yung puyat ko para makapag-work ako. But then, God is good. Ang importante, may tulog. Kahit pa paano, 3 to 4 hours lang natulog. Lord, that's a blessing na. Pero kung pwedeng humirit, sana maka 5 hours mo lang uninterrupted sleep. Kasi talagang interrupted sleep ko like oras-oras na putol. Tutulala na lang ako minsan. Pero ayun, it's morning, it's preparing time, and binaba ko lang si Kenzie, si Prime, kasi magtitiklop ako dito sa room namin. And ayun, today, still my rest day, thank you Lord. Bukas pabalik ko sa work, talagang gusto ko sulitin ng bawat rest day ko, kasi talagang puyat na puyat po ako. Tapos si Prime pala, natanggal yung isa yung ngipin sa isang lower tooth niya. And then, nag-play tooth fairy kami. Hopefully, hindi ito mapanood ni Prime. Yung mga shorts lang naman yung pinapanood ni Prime eh. And ayun, hindi siya nanonood ng mga vlogs ko kasi Tagalog. And nabuboringan siya kasi kwentuhan naman. So, mga shorts lang yung kanyang sinusubaybayan sa aking YouTube. Pero yon, binigyan ko siya ng, buti na alala ko pagkagising ko. Nag-ipit ako sa ilalim niya ng cash. Pero wala nang note. Sabi niya, bakit wala daw note si Tooth Fairy? Sabi ko, baka puyat si Tooth Fairy. So, ayun. Last time, muntikan niya na ako mahuli. Kasi yung note ko, nilalagyan ko siya ng mga sticker na hearts. Pakita ko sa inyo. Ito, nilalagyan ko nito yung notes. First time na natanggal siya ng ngipin. And, yun, may notes yun na, hello, Prime. Good job. Congratulations for losing a tooth of yours. Parang ganyan. Congratulations for your lost tooth. From Tooth Fairy. Parang ganyan. Tapos, nahuli niya. Sabi niya, Mom, why do you have this? Did you put this on my Tooth Fairy note? Parang ganyan. So, sabi ko na lang, yes. Parang sabi ko, nilagay ko lang dun sa note ni Tooth Fairy. Pero, ayun, kanina walang note kasi puyat nga si Tooth Fairy. Good morning, Kenzie! I don't need that belt. Kuya Prime will go to School. Are you excited? Record. Ayan o. Hi everyone! Good morning! Gising na ang namumuyat na bata. Gising na ang batang namumuyat sa gabi. Peekaboo? Peekaboo? Our breakfast is atay ng manok. May batang naggagala. Kenzie! Kenzie! Hi! Liligo na tayo, Kenzie! Liligo. So, ayan, hinahanda ko na yung pampaligo ni Kenzie. Dito siya umuupo. Assemble lang. And then, yan. Diyan namin ito pinapaliguan sa bathtub ni Prime. And then, bigilan lang namin itong parang kurtsyon niya.
bath seat. Bath cushion seat. Parang ganyan, sa TikTok shop. Napunta ka na dyan sa kusina, ha? Hindi ka dito. Hindi ka na makabalik. Nakatapos ko lang mag-pump. First pumping after magdede ni baby. Yung kangkong sila pa kangkong pechay lang. Labanos. May siligan. Ay, ay. Makakasura. Kenzie? Kenzie? Ika dito. Avocado for Kenzie. Later pagkaligo. Ang bata niya. Saan? Itsura niya. Hold na doon. Kenzie? Bawal ka nga doon. Eat na. Hi everyone! I'm eating apple! You like apple? Okay. Wow, good job. Good job. Kuya, magsusunda. Ay, ito na. Sorry. Jesus.